Hi, this is Christy and Europe and welcome again to my mini vlog. Ito nga pala yung nagtong kahapon ng mini vlog ko. Hindi ko na tinapos kasi sobrang haba pag dinugtong ko pa ito. Update ko lang, nandito na pala kami sa France at sobrang early namin. At dahil sa sobrang early namin, parang kami pa yung bubukas ng mga shop dito sa France. Dahil nga wala kaming kaalam-alam kung ano yung sasakyan namin papunta sa pupuntahan namin, nag-rent na lang kami ng sasakyan para mas mabilis. Kaya buti na lang talaga may isang matandang lalaki na tumulong sa amin para hanapan kami ng safe na sasakyan. Wala naman sanang problema sa sasakyan namin kasi malapit lang naman yung metro sa binabaan namin. Yun nga lang ay sira yung metro nila kaya nag-decide na lang kami na mag-rent ng sasakyan. By the way, ito na nga yung hinihintay ng marami na itutour kayo namin sa Paris. Marami kaming ipapakita sa inyo na mga lugar na sobrang maamis talaga kayo. Kaya stay tuned lang kayo kasi marami pa akong i-upload. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay sa wakas nakarating na din kami. Pero bago yan, naganap muna kami ng bukas na coffee shop para makapagkape at makapagpahinga din ng onte. Dahil nga sa sobrang aga namin, parang kami pa yung magbubukas ng mga store nila dito kasi sarado pa sila. Kaya buti na lang talaga is may bukas na coffee shop. Dahil walang tulog yung mga person at pagod, hindi alam kung ano yung in-order. Ayan, tuloy, mali. After nga namin mag-coffee at saka mag-tea, ay pasalamat na lang talaga kami na dito pala banda malapit yung pupuntahan namin. Kaya nung nalaman namin ito ay sobrang excited namin na umakyat. Tingnan nyo naman, sobrang taas. Dahil nga marami kaming mga dalang gamit at hindi namin ito kaya, nag-decide na lang muna na dalawa yung aakyat at dalawa yung magbabantay ng gamit. Habang umaakyat nga kami dito ay hinihingal kami kasi sa sobrang taas. Di pa nga kami nangalahati dito sa pag-aakyat namin ay sobrang pagod at sobrang hingal na kami kasi sobrang taas nga talaga. After nga ng ilang minutes na pag-aakyat namin, sa wakas nakarating na din kami sa pinakatuktok. Sabi nga nila, hindi daw kumpleto yung pagpunta mo ng Paris kung wala ito sa bucket list mo. Ito lang naman yung pinakasikat daw dito sa Paris na church, yung Sacré-Cœur. I don't know how to pronounce but in English is Sacred Heart of Jesus. Yan yung tinatawag nila dito. Isa lang naman ito na stunning or popular na binibisita ng mga tourists dito sa Paris. Tignan nyo naman, sobrang lawak at sobrang ganda ng view pag nandito kayo sa taas. Bago nga kayo makaakyat dito ay meron kang aakyatin na 300 stairs. O diba, sobrang haba at sobrang lawak niya. Mapapagod ka lang talaga bago ka makaakyat dito. Karamihan din dito ay dito nagsushooting yung mga international artists katulad nila ni John Wick. Marami pang iba kaya sobrang famous ng church na ito dito sa France. Buti nga nung pag-akyat namin dito ay hindi pa gaano karami yung tao kasi holiday ngayon. For sure marami talagang tao dito at maaga kami pumunta dito kaya buti na lang talaga. Kung nakikita nyo sa video, ayan yung entrance nila. Sobrang haba at sobrang lapad niya. Kaya pagdating nyo talaga ng taas, hihingalin talaga kayo. Kaya prepare nyo yung mga rayuma nyo dyan, yung mga arthritis. Sobrang ganda talaga ng view dito. Kaya pag pumunta talaga kayo ng France, huwag nyo tong iwala sa listahan nyo. Isama nyo ito, talagang maa-amaze kayo. Meron lang akong trivia regarding sa Sacré-Cœur. Meron lang naman itong 130 meters high on top of Mount of Martyr. Grabe nga yung paggawa nila dito sa church na ito kasi sobrang lalim. 83 wells or balloon lang naman yung ginawa nila sa 38 meters na underground. Grabe kung isipin natin, sobrang lalim at laki. They just to be sure na ang building na ginawa nila is solid talaga. After nga namin mag-picture taking, ay bumaba na kami dito. Dito nga pala sa baba nila ay marami silang mga souvenirs dito na pwede nyong pagbilhan. Di na nga kami tumagal dyan kasi nagmamadali kami na para maabutan namin yung sasakyan namin papuntang Airbnb. At syempre, dahil travelers kami, hindi mawawala yung naliligaw kami ng landas.
O diba, kahit kasama namin yung mapa, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Sobrang hirap talaga pag nagta-travel kayo, lalo na pag bago kayong lahat, hindi nyo alam kung saan kayo sasakay, saan kayo pupunta. Kaya tips ko lang sa mga mahilig mag-travels dyan, bago kayo umalis, mag-search na kayo kung anong sasakyan nyo, saan kayo pupunta, gawa na kayo ng itinerary nyo para hindi kayo mahirapan at easy na lang kung saan kayo pupunta. By the way, sobrang saya nga namin kasi may tumulong sa amin na isang matanda. Talagang sobrang bait niya at hinatid niya talaga kami kung saan kami sasakay at kung saan kami bababa. Kaya shout out sa iyo, sir. Sobrang bait niyo po. God bless you more. Sana marami pa kayong matutulungan katulad namin ng mga travelers na walang mapa. Kaya mapapa, thank you Lord ka na lang talaga kasi marami siyang ginagamit na tao para i-guide kami. Kaya thank you Lord talaga sa lahat-lahat. Siguro kung walang may tumulong sa amin, ay doon lang kami sa loob ng station, paikot-ikot. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Matagal-tagal nga din yung pag-iikot namin sa loob ng station nila kasi hindi talaga namin alam kung saan yung platform nila. After nga ng ilang minutes na paghanap namin sa wakas, nakasakay na din kami ng metro nila. Sobrang pagod at sobrang sakit na ng katawan namin kasi wala pa kaming masyadong tulog. O diba, haggard ang mga person. Sino ba naman hindi mag-stress sa 9 hours na travel, wala pang tulog? Sa mga panahon nga nito, ay papunta na nga kami sa narentahan naming Airbnb. Buti na lang talaga umayag yung may-ari na mag-early check-in kami. Kasi sobrang pagod na din kami. Gusto namin na makapagpahinga na at makapag-relax din ng onte bago kami sasalang na naman. Kaya thankful talaga kami na sobrang bait ng may-ari at saka sobrang thoughtful pa. Abot tenga nga yung ngiti namin dyan kasi sa wakas makakaligo na kami at makapag-ayos na din kami kasi sobrang init talaga dito sa Paris. Ito nga yung isa naming kaibigan, siya yung nag-entertain sa anak ng may-ari. Sabi namin siya na lang mag-usap kasi siya naman yung translator namin. Hi, Landy! Excited na nga kami sa room namin at nung pagbukas pa lang ay hindi namin din na-expect na sobrang laki at sobrang ganda niya. Tingnan nyo naman, living room at saka dining area pa lang yan. Tingnan nyo naman, swak na swak, sakto lang sa 4 person. Kung may mga baon kayo, mga pagkain na pwedeng lutuin, meron sila ditong kitchen. Ayan, may ref sila, may lulutuan, may microwave, may rice cooker, may dishwasher. Ayan, yung dining table nila, good for 4 person. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-travel na kayo at mag-book na dito. Nag-promote yun. By the way, ito nga pala yung bedroom nila, good for 2 person. At yung dalawa naman is nasa living room. Ito nga pala yung mirror nila bago kayo pumasok. And ito naman yung CR nila. Meron silang mga ironing dito. May washing machine. May shower din sila. At may lababo. Ayan. Tingnan nyo naman. Ang laki ng CR nila. Sobrang ganda. O siya, hanggang dito na lang. Abangan yung mga susunod kong video. Itutur ko kayo dito sa Paris. And don't forget to share, like, and follow all my social media accounts. Thank you for watching and God bless everyone.